Hinamak na manugang. Kabanata 876. Tuwang-tuwa si Helena na nagningning ang kanyang mga mata, umalis na si Chin Liwesi, at ngayon ay may mas mayamang may-ari. Kung ikukumpara sa binatang mayamang lalaking ito, ang posisyon ni Chin Liwesi sa kanyang puso ay biglang bumagsak. Anak, talagang pumunta siya para hanapin si Alex Dixon, bakit kaya makakakita ng pilay ang ganyang taong mayaman, Alex Dixon? Baka nandito siya para hanapin ka, bakit hindi mo siya yayain na sumama at kumain, ikaw? Sa pagbanggit ng mga mayayamang tao, inihayag kaagad ni Helena ang kanyang tunay na kulay. Mom, sabi niya hinahanap niya si Alex Dixon, kumunat din ang noo ni Jane Lewis. Nang marinig niyang wala si Alex Dixon, umalis siya at sinabing pupunta siya at bibisita sa ibang araw. Dapat hilingin mo sa kanya na sumama sa iyo, hindi sumuko si Helena. May gagawin daw siya, sabi ni Jane Lewis, ngunit ang taong ito ay napakagalang, alam niya na kakain ako at sinabi niya na gusto niya akong isakay, ngunit bago ako makapagsalita, agad siyang tinanggihan ni Ding Ching. Itong Ding Ching, sa sobrang galit ni Helena ay nanginginig ang kanyang mga ngipin, nais niyang sirain ang pagkakataon para sa kanyang anak na magpakasal sa wealthy class. Nang marinig ito ni Alex Dixon, natarante rin siya. Sino ba talaga ang dumating para hanapin siya? Si Ding Ching na ngayon ang namamahala sa kaligtasan ng kanyang asawa, tunay ngang napakapuyat niya at hindi pinapasok ang kanyang asawa sa kotse ng isang estranghero, ito ang tamang gawin. Ngunit ayon sa paglalarawan ng asawa sa ganitong uri ng masaganang hangin, ito ay napakalinaw, ito ay isang tao mula sa 4 na dakilang pamilya, baka si Jiang Handong. Dahil hinahanap siya ni Jiang Handong, imposibleng hindi siya tumawag. Sasama siya ulit, sabi ni Jane Lewis. Agad na nakahinga ng maluwag si Helena nang marinig yun at paulit-ulit na pinaalalahanan, sa susunod na muling babalik siya, kailangan mo siyang imbitahan sa bahay para maupo. Tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kilay at mahinang sinabi sa gilid, liban sa akin, walang ibang nakikitang tanggalin ang aking mga tao. Agad na nahiya si Helena at sinabing may tuyong ngiti, ako, natatakot din akong magkamali si Ding Ching, paano kung pumunta siya kay Jane para usapan ang kontrata sa isang malaking kliyente at masaktan siya? Alam ni Alex Dixon ang iniisip niya at tinatamad siyang magsabi pa, kinuha niya ang chopsticks at tinulungan si Jane Lewis na pumili ng mga gulay. Nang walang Helena na naghahanap ng gulo, si Zhang Faang at Xu Fugi ay nagkaroon din ng higit pang mga patakaran, kaya naman, kalmado at payapa ang piging ng pamilya sa hapag, ang kapaligiran ay hindi pa nagagawang magkatugma. Pagkatapos kumain, nakipagpalitan ng ilang salita si Alex Dixon kay Han Yun at pinaalis siya. Papauwiin na sana niya ang kanyang asawa nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Jiao Su. Alex Dixon, alam mo ang tungkol sa Dixon clan. May palihim bang bumalik mula sa ibang bansa? WHO, naging malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Bagamat kasali si Dixon Yulong sa mga gawain ng kumpanya, nasa ibang bansa pa rin siya, namumuno sa malayo. Umuwi na kaya siya ng bansa, bahagyang tumawa si Jiao Su at ang kanyang tono ay naging labis na naiinis, siya ang taong pinakakinaiinisan ko, sa tingin ko, dapat ay nagmamadali siyang bumalik dahil gusto niyang samantalahin ang oras na sina Dixon Yulong at Dixon Shendlan ay naglalaban para sa kapangyarihan na lumapit at maging isang katulong, gusto niyang magtrabaho kasama nila mula sa loob at kasama nila mula sa labas. Siya yun, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Alex Dixon. No wonder sabi ng asawa niya may tycoon daw na naghahanap sa kanya ngayon, ito pala ang taong ito. Bukod sa kanya, sino pa ba sa Yan Capital ang magiging ganoon ka-high profile sa kanyang harapan? Ngumiti si Jiao Su, yun lang ang masasabi ko. Anyway, paalalahanan kita, huwag mong maliitin ang taong ito, marami siyang panlilinlang, isa lang siyang nakangiting tigre. Alam ko, malamig na sabi ni Alex Dixon. Mas kilala niya ang taong ito kaysa kay Jiao Su. Sige, walang balak si Jiao Su na makipag-chat sa kanya. Dahil internal affairs ng Dixon family mo, titigil na ako sa puntong ito, kaalyansa na kita ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung may balita na. Agad na tanong ni Alex Dixon, kamusta na si Ding Yu? Huwag kang mag-alala, ang buhay niya ngayon ay mas komportable kaysa sa akin, ngumiti si kalmadong kay Jiao Su, as long as we continue to work together, I will ensure her safety, mag-iisip din ako ng paraan para mailabas siya.
para hindi ka masaktan na makitang nahihirapan ang cat-ipan mo. Malamig na umungol si Alex Dixon, wala kaming ganoong relasyon ni Ding Yu, masyado kang maraming iniisip. Kung ito man o hindi, hindi ko yun gawain, hanggat ginagawa natin ng maayos ang ating trabaho, magiging maayos ito, ngumiti si Zhao Su, at tandaan mo ang ipinaalala ko sa iyo ngayon, may utang kang pabor sa akin, kung mayroong isang pagkakataon sa darating ako at babasahin kita. Pagkatapos sabihin yun, ibinaba ni Zhao Su ang telepono. Ibinaba ni Alex Dixon ang telepono, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi na siya makapaghintay, ang gustong agawin ng Dixon clan mula sa kanyang mga kamay ng ganoon ay talagang wishful thinking. Kinabukasan, sa sandaling pumasok si Alex Dixon sa bahay, narinig niya ang signature ni Helena na nakakabigay puri na pagtawa. Young Master Dixon, gusto mo pa bang uminom ng tsaa? Ibuhos ko ito para sa iyo. I really didn't expect na ang manugang ko ay itataboy ng Dixon family. Naaalala mo pa ba siya? Napakabuting tao talaga ni Young Master Dixon. Pwede bang pakiusapan si Young Master Dixon na bumalik at magsabi ng maganda sa buhay ko? Kahit hindi na siya makabalik, pwede mo siyang bigyan ng severance fee, ibigay mo na lang sa akin ng pera, hindi na kailangan, ibigay mo sa kanya. Pumasok si Alex Dixon sa sala at nakita niya ang isang gwapong lalaki na naka-black handmade suit na nakaupo sa sofa, nanlamig agad ang mukha niya. Napakagwapo ng lalaking ito at mukhang may halong dugo, naglabas siya ng marangal na aura at nakangiti habang binabati si Helena. Si Helena ay maingat na nagbubuhos ng tsaa para sa kanya, nang tumingala siya at nakita si Alex Dixon, agad niya itong sinaway. Ano ang tagal mong bumalik? Dumating na ang pinsan mo, bilisan mo at batiin mo siya. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at lumakad na may solemn na mukha. Pinsan Alex, magalang na tumayo ang gwapong lalaki at ngumiti, hawak niya ang kamay kay Alex. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, tinitigan niya ang kanyang mukha at nagtanong, Lin Huaiyan, ikaw ba ang naghanap sa akin kahapon? Ito ang ipinaalala ni Zhao Su sa kanya sa telepono. Ang anak ni Dixon Yulong, si Dixon Huaiyan ay biglang bumalik sa bansa. Anong pinagsasabi mo? Galit na saway ni Helena sa kanya. Hindi naging madali para sa isang mayamang lalaki mula sa Dixon family na hanapin siya. Hindi sinamantala ng batang ito ang pagkakataon na pasayahin siya, ngunit mayroon pa rin siyang masamang ugali. Walang pakialam si Dixon Huaiyan, na natili siyang tipid ng ngiti at sinabing, Pinsan, long time no see. Magdaraos ako ng piging sa Grand Court Restaurant ngayong gabi, ililibre kita at ang iyong pamilya sa isang pagkain. Hehe, 2 beses ngumisi si Alex Dixon. Hindi talaga mababago ang aso sa pagkain ng tae, hindi naman siya ang master ni Dixon pero umarte pa rin siya na parang siya ang amo ng pamilya. Hindi ako libre, you can eat this meal by yourself. Galit na galit si Helena, marunong bang magsalita ang basurang ito? Ang Houting Restaurant ay isa sa pinakamagandang 5-star hotel sa Yan Capital, ang bawat mesa ng piging ay hindi bababa sa 5 numero, kaso, hindi niya ito makakain, ngayong may napakagandang pagkakataon, talagang tinanggihan ito ng basurang ito. Alex Dixon, nababaliw ka na ba? Bakit mo kinakausap ang pinsan mo? Kung ayaw mong kumain, I want to go. Isang young master, huwag kang makipagtalo sa manugang kong ito. Simula nang itaboy siya sa Dixon family, medyo naging abnormal na ang kanyang pag-iisip. Nang marinig ni Alex Dixon ang nakakamanghang paghingi ng tawad ni Helena, nagdilim ang kanyang mukha habang pinapagalitan, tumahimik ka at tumabi. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong klaseng ugali? Napatalon si Helena sa galit. Sa harap ni Dixon Huaiyan, sinigawan siya ng basurang ito, hindi man lang siya binibigyan ng kahit anong mukha. Si Alex Dixon ay tamad na magsalita ng walang kaparekan, direkta niyang tinawag ang mga security guard ng villa at hinayla palabas si Helena. Malayo ang naging panunumbat ni Helena at muling tumahimik ang sala. Ngumiti si Dixon Huaiyan at makahulugang sinabi, Alex Dixon, mukhang kawili-wili ang pamilya ng asawa mo. Bakit mo ako hinahanap? Malamig na umungol si Alex Dixon. We're all family. I will treat you to a meal and talk about what happened in the past few years. Ngumiti si Dixon Huaiyan at sinabing, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako bumalik sa bansa? Hindi ka miyembro ng Dixon family, bakit ako interesado sa mga katulad mo?
Hindi nag-atubili si Alex Dixon. May mga taong nagpapahalaga sa kanilang sarili at nangangarap na makakuha ng isang bagay na hindi sa kanila. 4 na salita lang ang maibibigay ko sa kanya. Managinip ka. Kabanata 877. Pagkasabi niyon, hinagis ni Alex Dixon si Dixon Huaiyan sa sala. Paglabas niya ng silid, inutusan niya si Ang Shanming. Isara ang pinto at paalisan ang mga walang kaugnayang tao. Gusto mo bang pumunta mag-isa, o gusto mo tulungan kita? Sinaman siya ng tingin ni Ang Shanming. Nagdilim ang mukha ni Dixon Huaiyan, malakas siyang umuso at lumabas ng pinto. Pagkasakay sa sasakyan ay naging hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon. Young Master An, gusto mo bang harapin itong Dixon? Lumingon ang driver at nagtanong. Of course, sa likod ng salamin ni Dixon Huaiyan, may kiss ng lamig. You give him face but you don't give him face. Since that's the case, don't blame me for prepared a big gift for him. Pagkasabi niyon ay malamig siyang nag-utos, na-contact mo na ba ang taong hiniling kong kontakin mo? Nagmamadaling sinabi ng driver, tumawag lang ako para ipaalam sa kanila. Nang marinig ang dalawang lalaking may apelyidong Chin na Dixon clan yun, agad silang yumuko at pumayag. Hayaan mo muna silang maghintay, sumandal si Dixon Huaiyan sa likod ng upuan at sinabing, magmaneho ka. Sa villa, si Helena pa rin ang nagtanim ng sama ng loob sa nangyari. Hindi naging madali para sa batang Panginoon ng Dixon clan na pumunta at i-treat sila sa isang pagkain, hindi niya alam kung bakit nabaliw ang basurang ito at talagang itinaboy sila. Kinagabihan, pagkaalis ni Jane Liwas sa trabaho at pagpasok sa bahay, agad na sumugod si Helena para magreklamo. Anak, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Alex Dixon? Ma, anong nangyari kay Alex? Natigilan si Jane Lewis. Naaalala mo ba ang young master mula sa Dixon family na nagbigay sa ating pamilya ng isang mapagbigay na regalo noong nakaraan? Malungkot na sabi ni Helena, specially siyang pumunta sa bahay namin para bumisita at magalang pangang tinatreto ang pamilya namin sa isang pagkain. Pero sa huli, pinalaya siya ni Alex Dixon. Ano, may dumating sa pamilya ni Alex? Nagulat din si Jane Lewis. Ito ba ang pangatlong young master ng Dixon family? Sa huling pagkakataong nakatanggap ng kanyang pamilya ng isang mapagbigay na regalo mula sa ibang bansa, tuwang-tuwa si Helena na hindi niya maisara ang kanyang bibig, palagi niyang sinasabi na ang regalo ay mula sa third young master mula sa Dixon family. Nagkamali si nanay noong nakaraan, ang regalo ay hindi ibinigay ni third young master, si Dixon Huaiyan yun, young master, masayang sabi ni Helena. Pero alam ko rin na sinabi ni Dixon Huaiyan na walang third young master sa Dixon family, may isang lalaki lang na apo sa Dixon family. Hindi pwede, ang tagapagmana ng Dixon family, bakit siya pumunta sa bahay namin para hanapin si Alex? Nagulat pa si Jane Lewis, baka gusto niyang bumalik si Alex. Sino ang nakakaalam? Galit na sinabi ni Helena, Huaiyan young master is very polite, binigyan niya kami ng mga regalo at inimbitahan kami sa hapunan. Ngunit hindi alam ng basurang ito kung ano ang mabuti para sa kanya at talagang itinaboy siya. Mabilis na tawagan si Huaiyan young master at humingi ng tawad sa kanya. Hinikayat ni Helena ang kanyang anak na tawagan, ngunit sa kanyang puso, siya ay gumagawa pa rin ng kaunting kaguluhan. Dahil ang pamilya Dixon ay walang tinatawag na third young master, kung gayon ang nagbigay ng mga regalo sa kanyang anak noong nakaraan ay dapat itong si Huaiyan young master. Habang iniisip ito ni Helena, mas lalo siyang nagalit, kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang anak na babae ay hindi kailanman hinihingi ang basurang ito, marahil ay dumating si Huaiyan young master para mag-propose ng kasal ngayon. Sa sandaling ito, pumasok din si Alex Dixon mula sa labas ng pinto. Ang ganda ng ginawa mo, saway ni Helena sa kanya. Mabilis na naglakad si Jane Lewis. Alex, may dumating sa Dixon family, he asked you to go back. Hindi. Umiling si Alex Dixon, nag-isip siya saglit at pinaalalahanan siya. Asawa, huwag kang makipag-ugnayan kay Dixon Huaiyan sa darating, hindi siya mabuting tao, hindi siya magiging tapat ng nakikita niya. Natigilan si Jane Lewis, kadalasan, hindi pa niya nakitang binanggit ni Alex Dixon ang mga tao ng Dixon family, ni wala siyang sinabing masama tungkol sa sinuman. Nang makita ang kanyang asawa na labis na nag-iingat kay Dixon Huaiyan, nagmamadali ring tuma-NGO si Jane Lewis, naiintindihan ko. Sa sobrang galit ni Helena ay muntik na siyang mapatalon. Kung hindi dahil sa basurang ito ay nagdudulot ng gulo,
Matagal na siyang hiniwalayan ng kanyang anak, who knows, baka kasal na siya sa Dixon family ngayon. Alex Dixon, sinasadya mo bang maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng aking anak at niwayan niyang master? Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, Nay, hindi ko kilala si Dixon Y.N. Siyempre nakikinig ako sa asawa ko. Bakit kailangan mong pagsamahin kami ni Dixon Y.N.? Ano ang iniisip mo? Natigilan si Helena at mabilis na sinabi, Anak, nakipag-ugnayan ka kay Dixon Y.N. Magiging maginhawa rin para sa iyo na magnegosyo sa hinaharap. No need, Jane Lewis pursed her lips and smiled habang nagsasalita, magpapahayag lang ako ng isang magandang balita sa lahat. Bihira lang makita ang kanyang asawa na napakasaya, ngumiti din si Alex Dixon, anong magandang balita? Ang kumpanya ay nakatanggap ng 500 milyong yuan sa ibang bansa na pamumuhunan ngayon. Ito ay isang kumpanya ng pamumuhunan na tinatawag na Weston. Sinabi nito na ito ay optimistiko tungkol sa kumpanya ng konstruksyon. Nang magsalita si Jane Lewis, hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi maganda ang mood ni Helena nang bigla niyang marinig ang 500 million, agad siyang tumalon. Anak, ang dami mong sinabi, 500 milyon, ulit ni Jane Lewis, nagniningning sa tuwa. Sobra, medyo nagulat din si Alex Dixon. Aling kumpanya ito, nag-invest ito ng 500 milyon sa construction company ng kanyang asawa. Gayunpaman, kumpara sa 5 bilyon na kanyang namuhunan, 500 milyon ay wala. Sa sobrang tuwa ni Helena ay napaawang ang kanyang bibig, kahit na ito ay isang malaking internasyonal na kumpanya, ang pamumuhunan na ito ay hindi isang maliit na halaga. Tuwang-tuwa rin si Jane Lewis, kamakailan, nakatanggap siya ng ilang sunod-sunod na pamumuhunan, ito rin ang pagkilala ng mga namumuhunan sa kanyang lakas, ipinakita nito na ang Chingyun Company na kanyang pinapatakbo ay may potensyal na umunlad. Ang paggamit ng pamumuhunan ay agad na inilabas ang atensyon ni Helena, agad niyang tinawagan ang kanyang tito at tiya para magpakitang gilas. Nag-isip sandali si Alex Dixon, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Weston Company. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, nagpadala siya kay Wang Lixio ng isang text message, na humihiling sa kanya na siyasatin ang background ng kumpanya. Tungkol naman sa biglang pagbabalik ni Dixon Y.N. sa bansa, kinailangan ni Alex Dixon na mag-ingat. Nang maalala na matagal na siyang hindi tumatawag kay Little Tita, naglakad siya papunta sa courtyard at idinial ang numero ng telepono ni Dixon Shenglan. Little Tita, kumusta ang sitwasyon ng pinakabagong kumpanya? Ang kumpanya ay maayos pa rin, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ang boses ni Dixon Shenglan ay may karanasan at mahusay tulad ng dati. Huwag kang mag-alala sa akin, gusto ni Dixon Yulong na kontrolin ang grupo ni Dixon hanggat ako ay nasa kumpanya. Imposibleng gawin niya yon. Tita, kung may kailangan po kayo ng tulong ko, sabihin niyo lang po sa akin, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Ngayong nakabalik na si Dixon Yulong sa pamilya ni Dixon, tiyak na nagawa na niya ang lahat ng uri ng mga bagay. Kamakailan lamang ay hindi siya nakontak ni Little Tita, ibig sabihin ay abala siya. Natatakot ito na bagamat ang mga Dixon ay kalmado sa ibabaw, sila ay talagang nasa isang estado ng kaguluhan. Don't worry, sa akin dito, ano ang binibilang niya? Malamig na ngumiti si Dixon Shenglan. Kahit na ano, marami na akong pinagdaanan, wala namang magagawa sa akin si Dixon Yulong. Gumaan ang pakiramdam ni Alex Dixon nang marinig niya si Dixon Shenglan na sobrang kumpiyansa. Tita, kung libre mo, lumabas ka na at kumain ka na. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang nakita si Dixon Shenglan. Sa mundong ito, bukod sa may sakit na si Dixon Old Master, kabilang sa mga nagpadala ng kadugo ng pamilya Dixon, mayroon lamang siyang Dion Shenglan. Matapos tumawag si Alex Dixon, alam niyang maayos pa rin ang kalagayan ni Dixon Shenglan, kaya tumalikod na siya at pumasok sa bahay. Ayaw niyang ipaalam kay Dixon Shenglan ang nangyari dito, para hindi magambala ang kanyang tiyahin sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan kay Dixon Yulong. Sa isang skyscraper sa Yan Capital. Sa isang opisina sa itaas na palapag. Tinapos ni Dixon Shenglan ang tawag at umupo sa upuan sa likod ng kanyang mesa, hinihimas ang kanyang mga templo. Tumabi sa kanya si Song Yulua at magalang na nagtanong, Boss Dixon, gusto mo bang magpahinga? Kamakailan lang, masyadong mataas ang iyong trabaho, hindi na kailangan. Itinaas ni Dixon Shenglan ang kanyang kamay,
Napaka-tense ngayon ng atmosphere sa kumpanya, nahati ito sa dalawang faction, kung magre-relax ako ngayon, hindi ko ba bibigyan ng pagkakataon si Dixon Yulong? Kabanata 878 Kung gayon, gusto mo bang bumalik si Third Young Master at tulungan ka? Hindi, si Dixon Shendlan ay mapagpasyang umiling at sinabi sa isang malalim na boses, si Alex ay may sariling mga bagay na dapat asikasuhin, kung siya ay nasasangkot sa panloob na alitan ng mga Dixon natatakot ako na si Dixon Yulong at ang mga taong yun mula noon, sa pamilya Dixon ay magiging mag-ingat sa kanya sa oras na yun. Baka makita pa nila si Alex bilang isang tinik sa kanilang panig at maalis siya. Nang marinig ang sinabi niya, napabuntong hininga na lamang si Song Yulua at tumabi. Ngayon, si Dixon Shendlan ang namamahala sa lahat ng paggamit ng Lins Corporation ng mag-isa. Pinuprotektahan din niya si Alex Dixon para hindi siya masangkot sa malupit na panloob na alitan ng pamilya. Si Dixon Shendlan ay kumilos na parang walang nangyari sa kanya ay nasa telepono ngayon. Sa katunayan, nagkaroon ng undercurrent sa kumpanya. Si Dixon Yulong ay lihim na nasuhulan ng maraming matataas na estadiste sa kumpanya. Sa pagpupulong ng shareholder kahapon, may mga matataas na estadiste na walang kahihiyang nagmumungkahi para sa kanya na kunin ang kumpanya. Siyempre, sa ilalim ng mabilis at mapagpasyang panunukso ni Dixon Shendlan, ang bagay na ito ay pansamantalang napigilan. Ngunit dahil nangyari ang mga bagay na ito, tumango din ito sa ibang bansa si Dix Yulong, medyo marami ang gumalaw sa kanyang likuran, kinailangan niyang mag-ingat ng maaga upang maiwasan ang araw na nalantad ang kanyang ligaw na ambisyon at nahuli siyang hindi handa. Sa sentro ng lungsod ng Yan Capital, 100 palapag na gusali ng opisina, isang opisina sa bubong. Si Dixon Huaiyan ay nakaupo sa likod ng isang mahogany desk, nang marinig niya ang katok ay hindi man lang siya damilat. Pumasok ka na. Itinulak ng babaeng sekretarya ang pinto at pumasok, Young Master An, may naghahanap sa iyo. Nanginginig na pumasok si Helena sa opisina at umikot ang mga mata sa gulat. Kasing laki ng basketball court ang opisina nito. Ang sahig ay natatakpan ng puting velvet carpet at isang sikat na painting na nakasabit sa dingding, mayroong kahit isang maliit na fountain sa opisina na nag-aalaga ng gold pies. Masyadong maluho, tulad ng sinaunang palasyo ng imperial. Sa likod niya ay sina Zhang Faang at Xu Shanshan, parehong nabigla ang dalawa sa magarang opisina at hindi sila makahinga. Gaya ng inaasahan ng Dixon clan, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, ang renovation pa lang ng opisina ay hindi ng daan-daang milyon. Isang young master, napakaganda ng opisina mo, nagningning ang mga mata ni Helena nang makita ito. Napakabuti kung ang mayaman na ito ay ang kanyang manugang. Ngumiti si Dixon Huaiyan at hiniling sa kanyang sekretarya na ihain sa kanila ang tsaa. Magalang niyang sinabi, Tita Xu, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Nahihiyang ngumiti si Helena at sinabing, Young Master An, nang umalis ka kahapon, iniwan mo ang business card mo sa mesa, kaya espesyal akong pumunta ngayon para tingnan. Kahapon, ang basurang manugang kong yun ay bastos sa iyo. Napag-alitan ko na siya ngayon, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Bagamat sinabi niyang gusto niyang tingnan, talagang ayaw niyang sumuko. Paano niya natitiis na bitawan ang gayong malaking kanal? Ayos lang. Nakangiti si Dixon Huaiyan sa labas, ngunit sa kanyang puso, napuno siya ng pang-aalipusta. Kung hindi dahil sa pakikipagrelasyon ni Alex Dixon sa isang bulgar na matandang babae, usually, hindi man lang siya tumitingin sa kanya. Iisipin pa niyang mababa ang standards niya kapag tinulungan niya itong pan-asa ng sapatos nito. Masyadong magalang si Young Master An, tuwang-tuwa si Helena sa kanyang puso. Tingnan mo, napakayaman niya at napakagalang sa kanya. Ang basurang yun sa pamilya ay walang pera at kapangyarihan, sinigawan pa siya. Naiinggit din si Zhang Faang sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataong yun si Xu Shanshan pasulong at nakangiting sinabi, Young Master An, naparito ako para humingi ng pabor sa iyo. Ano ang tingin mo sa anak kong si Shanshan? Natigilan si Dixon Huaiyan at tinignan si Xu Shanshan pataas at pababa. Siya ay talagang maganda at ang kanyang mga figura ay hindi masama, mabuti kung gagamitin siya sa kasiyahan, ngunit hindi siya magpapakasal sa isang anak na babae mula sa isang maliit na pamilya, gaano man ito kaganda. Gayunpaman, nakangiti niyang sinabi, kaya ikaw si Shanshan. Narinig kong pinuri ka ni Tita Zhang kahapon, mas mukha kang karismatiko.
Hindi niya pinuri ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang ugali lamang. Agad na nagkaroon ng magandang impresyon si Xu Shanshan sa kanya at natawa din, "Young Master An, huwag makinig sa kalokohan ng aking ina." Nagulat din si Bayaw, si Dixon Huaiyan ay isang mabuting tao. Casual na pinuri ni Dixon Huaiyan, ngunit tuwang-tuwa si Zhang Faang, mabilis niyang hinampes ang Snake Shan Rod, "Young Master An, ang aking anak na babae ay hindi pa opisyal na nagsimula ng trabaho, napakalaki ng iyong kumpanya. Maaari mo bang ayusin ang trabaho para sa kanya?" "Nanay," nagreklamo si Xu Shanshan, ngunit hindi tumutol. Nag-resign na siya sa kanyang trabaho at gusto niyang maging celebrity, ngunit paano naging napakadaling maging isang celebrity, hindi man lang siya napiling maging artista, ngayong malaya na siya sa bahay, wala na siyang magawa. Ito, saglit na nag-alinlangan si Dixon Huaiyan at inayos ang kanyang salamin na may gilid na ginto. Hindi niya inaasahan na ganoon ang pagsunod sa kabilang partido, ito talaga ang gusto niya. Kung maaari niyang gawing mga especially iya ang mga tao sa paligid ni Alex Dixon, magiging mas maginhawa ito. Paano na, si Zhang Faang ay sabik na tumingin sa kanya. Gusto niyang itulak ang kanyang anak, kung ang kanyang anak na babae ay nagsumikap at suyuin si Dixon Huaiyan, siya ay makakapag-asawa sa Dixon family. Nang marinig ito ni Helena ay agad niyang hinatak ang mahabang mukha. Ang galing ni Zhang Faang, nagpumilit pala siyang sumama sa kanya para hanapin si Dixon Huaiyan, ito pala ay gusto niyang gawin ito. Si Helena ay kalahating galit, sa simula, handa siyang kumita ng pabor kay Dixon Huaiyan at itulak ang kanyang anak na si Jane Lewis palabas, hindi niya akalain na matatalo siya ni Zhang Faang. Nag-isip si Dixon Huaiyan ng mahabang panahon at itinaas ang kanyang ulo para ngumiti, walang problema. Dahil kamag-anak sila ni Alex, natural na kailangan kong tumulong, may natitira pang posisyon sa sekretarya sa opisina, kung sa tingin ni Shanshan ay ayos lang, makakapasok na siya sa trabaho bukas. Salamat, Young Master Dixon, tuwang-tuwa si Zhang Faang na muntik na siyang mawala ng malay. Secretary, isa itong magandang pagkakataon para makalapit kay Dixon Huaiyan. Umitim ang mukha ni Helena at nagngangalit ang mga ngipin. Kumatok si Dixon Huaiyan sa kanyang kamay at ngumiti sa kanilang dalawa. "Mayroon din akong mapangahas na humingi. Sana ay makatulong kayo sa pagpansin sa mga galaw ni Alex Dixon." "Gusto mong tiktikan ang bayaw ko?" Si Xu Shanshan ay agad na nalungkot. "Hindi," umiling si Dixon Huaiyan at bumuntong hininga. Malungkot niyang sinabi, kahit ano paman, si Alex Dixon ay isang inapo ng Dixon clan, pinilit niyang iwan ang pamilya, na ikinagalit ng matandang master. Ngayon, nagpa siya ang pamilya na tawagan siya pabalik, ngunit hindi niya ginusto, at nagkaroon pa nga ng hindi pagkakaintindihan sa akin. Gusto kong malaman ang mga galaw niya, kung may pagkakataon, maipaliwanag ko sa kanya. Nang mabalitaan ni Helena na babalik na si Alex Dixon sa pamilya, agad siyang napatawa. Kung ibabalik ang basurang ito sa pamilya, kahit papaano ay makakakuha siya ng pera, baka makuha pa niya ang ilan sa mga share ni Dixon. Agad siyang tuma-NGO, "Alright, that trash, no, regarding Alex Dixon's matter, Young Master An can be at ease, kahit saan siya magpunta at kung ano ang gagawin niya. Ire-report ko talaga sa iyo on time, right? My daughter will be going to the first hospital para sa check-up bukas." Pero mukhang hindi siya kasama ni Alex Dixon. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Dixon Huaiyan. Ngumiti siya at sinabi, "Salamat, Tita Xu, naiintindihan ko." Sa hapon, nang umuwi si Alex Dixon, narinig niya ang mga tunog ng pingpong na nagmumula sa sala. Kaagad, namamanhid ang kanyang anit, at pumasok siya. Napakunot noo niya sa eksenang nasa harapan niya at hindi siya nakaimik. Gulong-gulo ang buong sala. Sina Zhang Faang at Helena ay nakahiga sa lupa at nag-aaway. Si Zhang Faang ay umasa sa kanyang lakas at umupo sa katawan ni Helena, hinawakan niya ang buhok niya at binigyan ng ilang sampal si Helena dahilan para mapaungol si Helena, patuloy siya sa pagsigaw. Napasigaw si Helena sa sakit, sinamantala ni Zhang Faang ang hindi napansin, kumagat siya sa kanyang braso. Kinagat ang braso ni Zhang Faang hanggang sa damyugo ito at napasigaw sa sakit. Sinamantala ni Helena ang pagkakataon na pabagsakin siya at sumakay sa kaliwat kanina niya at sinimulan siyang sampilan. "Anong ginagawa niyo?" Nagulat si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na mag-aaway sa bahay ang kanyang biyenan at tiyahin.
Kabanata 879. Hindi man lang siya mapigilan ni Xu Shanshan. Gusto ni Albert Lewis na itigil ang laban, ngunit sa halip ay sinampal siya ni Helena. Agad siyang humakbang at hinayla silang dalawa gamit ang isang kamay. Magulo ang buhok ni Helena at pinapagalitan pa si Zhang Faang. Shameless, gusto mo talagang bawiin si Young Master An at pilitin mo pa ang anak mo na maging sekretarya mo, hindi ba para akitin lang si Young Master An? Agad na kumunat ang noo ni Alex Dixon at sumigaw sa malalim na boses, "Nay, hinanap mo si Dixon Waian." Nang tanungin niya ay agad na natigilan ang dalawa at hindi umimik. Sa mga oras na ito, nauutal na sabi ni Zhang Faang, "Alex, talagang si eldest sister ang nagpumilit na pumunta, kaya sumunod ako, gusto kong maghanap ng trabaho para kay Shanshan. Kung gusto mong maghanap ng trabaho, makakatulong din ako. Bakit kailangan mong hanapin si Dixon Waian?" Malamig na sigaw ni Alex Dixon. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Xu Shanshan, "Bro-in-law, hindi mo talaga naiintindihan si Dixon Waian, siya ay isang mabuting tao." "Isang mabuting tao," lumingon si Alex Dixon at malamig na sumigaw na may madilim na mukha. "Ano ang alam mo? Si Dixon Waian ay isang nakangiting tigre, kung pipilitin mong makipag-ugnayan sa kanya, mag-ingat na kakainin mo ang lahat." Masiglang sinabi ni Helena, "Ikaw ay isang tao na tinatreto ang mabubuting intensyon tulad ng atay at baga ng asno, buong pusong iniisip ni Young Master An, hindi mo lang alam ang puso ng mabubuting tao." Binuo din ni Zhang Faang ang parehong linya sa kanya, "Alex, hindi naman masama si Young Master An, kanina pa niya sinasabi na tutulungan kanyang bumalik sa Dixon clan." "Haha," ngumisi si Alex Dixon, at sinabing, "Ang panlilinlang ni Dixon Waian ay suyuin ng mga tao, kung nagtitiwala ka sa kanya. Wala akong masasabi, gayunpaman, ito ang aking villa, kung sino ang gustong pumasok sa villa, mag-empake, at umalis." Pagkatapos sabihin yon, lumabas si Alex Dixon sa kwarto at pumasok sa kwarto. Hindi alam ng mga taong ito kung ano si Dixon Waian. Sinuyo niya talaga sila sa ilang salita lang. Mukhang napakalalim ng hindi pagkakaunawaan ni Alex kay Young Master An, napabuntong hininga din si Albert Lewis. "Bakit mo pinapahalagahan ang basurang ito?" Tumitig si Helena at sinabing, "Isang araw, anyayahan si Young Master An na kumain at humiling sa kanya na pirmahan ang kontrata kay Jane." Ayaw na niyang pakialaman si Alex Dixon, gusto lang niyang i-matchmake ang kanyang anak at si Dixon Waian. Habang nagsasalita siya, tinitigan ng masama ni Helena si Zhang Faang at, "Kung manggahas kang magkaroon ng anumang ideya tungkol kay Young Master An, pagkatapos ay lumabas ka sa villa." Sinubukan ni Albert Lewis na pakinisin ang mga bagay at nagmamadaling itinulak si Helena sa kwarto. Sa sobrang galit ni Zhang Faang ay napaupo siya sa sofa at pinagalitan. Ang kanyang anak na si Jane Lewis ay kasal na ngunit gusto pa rin niyang pakasalan ang kanyang anak si Young Master An. Ito ay sadyang walang kahihiyan. "Nay, kailangan mong magsalita ng mas kaunti," sabi din ni Xu Shanshan. Tumingin si Zhang Faang sa kanya at agad na nagbumulong sa kanya. "Ito ay isang magandang pagkakataon, hindi mo ito dapat palampasin. Tingnan mo ang opisina ni Young Master An, mas mahal pa ito kaysa sa villa na ito. Kung makapagpakasal tayo sa pamilya Dixon, ang aming pamilya ay maaaring maging ganito sa buhay na ito." Nagalit kay Helena, ang matandang hag na ito. "Sige, nakuha ko na," tuwang-tuwang sagot ni Xu Shanshan. Bagamat hindi niya gusto si Dixon Waian, hindi rin niya ito kinasusuklaman, akala pa niya ay mabuting tao ito. Kinaumagahan, lumabas ng pinto si Helena. "Tita Xu, nakauwi na ba si Shanshan?" Bumaba si Qin Liwesi sa isang puting Mercedes-Benz sa tabi ng kalsada at may pananabik na nagtanong. "Ikaw ba?" Agad siyang pinalaki ni Helena at sarkastikong sinabi, "May mukha ka pa bang pumunta sa bahay ko? Noong araw na humihiling sa iyo ni Alex Dixon na gamulong pababa ng hagdan, hindi ka man lang naglakas loob na umutot, akala ko ikaw na, Young Master Qin, may pera at kapangyarihan, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw pa rin ang parehong tao." Ang bibig ni Helena ay hindi isang ordinaryong makamandag na dila, agad nitong pinahiya si Qin Liwesi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at bakas ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Noong araw na yon, napilitan siyang gamulong pababa ng hagdan. Ito ay simpleng kahihiyan ng kanyang buhay, hindi niya inaasahan na partikular itong babanggitin ni Helena, pa-impol nitong inilalantad ang kanyang mga gallows.
Gayunpaman, nang maisip niya ang kagandahan ni Shu Shanshan, pinigilan ni Qin Liwesi ang kanyang galit at sinabing, Tita Shu, tulungan mo akong ipaalam kay Shanshan, sabihin mo lang na may sasabihin ako sa kanya. Nang banggitin si Shu Shanshan, agad nagalit si Helena, naalala pa niya ang away nila ni Zhang Faang at agad na nailabas ang lahat ng galit niya kay Qin Liwesi. Gusto mong maging walang hiya, hindi mo ba alam kung anong klase kang tao, wala kang pera at kapangyarihan, pero gusto mo pa ring ituloy ang mga tao ng Shu family, gusto mong umihi at magpakuha ng litrato. Masaya niyang saway, nang hindi man lang tumitingin kay Qin Liwesi, tumalikod siya at umalis. Gusto ni Helena na magalit si Qin Liwesi kaya hindi na siya nang ahas na bumalik. Dahil ngayon ay mayroon siyang bagong layunin, gusto niyang i-matchmake ang kanyang anak at si Dixon Huaiyan. Kung ikukumpara sa isang klaseng wealthy class na pamilya tulad ni Dixon Huaiyan, mukhang malabo si Qin Liwesi. Ayaw ni Helena na magkaroon ng anumang relasyon kay Qin Huaiyan, kung minsan mali ang pagkakaintindi ni Young Master An. Si Qin Liwesi ay napahiya at nagalit, at ang puot ay sumilay sa kanyang mga mata. Dam Alex Dixon, siya ang naging dahilan upang siya ay gamulong pababa ng hagdan at nawala ng mukha sa harap ng lahat. Siya ang naging dahilan para mapag-alitan siya ni Helena at mababa ang tingin ni Shu Shanshan sa kanya. Siya ay naging isang daga sa kalye mula sa pamilya Shu. Alex Dixon, babayaran kita ng utang na ito ng may interes. Kinagat ni Qin Liwesi ang kanyang mga ngipin at sinabi, agad niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Nang magkadugtong na ang tawag ay agad siyang yumuko at sinabi sa pambungad na tono. Young Master An, si Qin Liwesi, tapos ka na ba sa trabaho mo? Pupunta kami sa hapon para makipag-usap sa iyo. Sa hapon, umupo si Dixon Huaiyan sa isang leather na upuan sa opisina habang nakakross ang mga paa. Bumaba ang tingin niya sa 2 taong nasa harapan niya. Sa maluwag na opisina, mayroong mahigit 20 bodyguard na nakaitim na nakatayo sa magkabilang gilid. Lahat sila ay naka-sunglasses at nasa likod ang kanilang mga kamay. At sa carpet na nasa harapan niya, lumuhad sina Qin Liwesi at Qin Yihai sa carpet, sila ay mahiyain at hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas. Hinawakan ni Dixon Huaiyan ang isang punyal at sinabing casual, nasuri ko na, pareho kayong nakaranas ng malaking pagkawala ng kamay ni Alex Dixon, pareho kayong mula sa pamilya Qin, hindi ko inaasahan na paglaruan ni Alex Dixon ang dalawa. Sa palad niya ay hindi ko rin inaasahan. Nagmamadaling itinaas ni Qin Yihai ang kanyang ulo at sinabing, Young Master An, hindi gaanong kamukha si Dixon na yun, ngunit sa katunayan, napakasama niya, isa lang siyang kontrabida. Tama, ang Dixon na ito ay puno ng pandaraya, at mayroon din siyang grupo ng mga tulisan sa ilalim niya. Agad namang sumang-ayon si Qin Liwesi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lahat tayo ay nalinlang ng batang ito. Bahagyang ngumiti si Dixon Huaiyan, siya ang ganitong uri ng tao, masyado ka pang bata, niloko niya kami. Naiinip na sinabi ni Qin Liwei, Young Master An, bakit mo kami pinatawag dito, ano ba talaga ang problema? Para lang magtanong tungkol kay Alex Dixon, baka si Alex Dixon ay mula rin sa iyong Dixon clan. Ibinaba ni Dixon Huaiyan ang punyal, at isang kakaibang liwanag ang sumilay sa likod ng kanyang salamin. Siya, matagal nang tinanggal si Alex Dixon sa Dixon clan, hindi siya mabibilang na miyembro ng Dixon family. Ang dahilan kung bakit ako hiniling na pumunta dito ay dahil nagkaroon ako ng conflict sa kanya. Gayunpaman, dahil sa aking pagkakakilanlan, hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Isang liwanag ang kumislap sa isip ni Qin Yihai nang siya ay naliwanagan. Young Master Dixon, bakit hindi namin gawin para sa iyo at turuan ang lalaking Dixon na yun ng leksyon? 2 araw na ang nakararaan, nakatanggap sila ng tawag mula sa sekretarya ni Dixon Huaiyan, na nagsasabing ang magiging tagapagmana ni Dixon ay gustong makipag-usap sa kanila ng detalyado. Excited na agad sila. Iyon ay ang Lin's Corporation, lahat ng maimpluwensyang tao sa Yan Capital ay nakikipaglaban para sa numero 1 pamilya na gusto nilang paboran. At ito ang tagapagmana, para talagang makausap silang dalawa, isa lang itong hindi inaasahang pabor. Hindi niya inaasahan na hahanapin sila ni Dixon Huaiyan para harapin si Alex Dixon, ang mga salitang ito ang eksaktong gusto ni Qin Liwesi, agad niyang tinapak ang kanyang dibdib at nangako, Young Master An, huwag kang mag-alala, gagawin ko itong mabuti para sa iyo, pangako na pahihirapan ko si Dixon.
Kabanata 880 Maganda yan, ngumiti si Dixon Huaiyan at tinuro ang mga bodyguard na naka-black suit sa magkabilang gilid, dahil nagtatrabaho kayo para sa akin, marami akong pera at tao dito, kung ano ang gusto mo, ibigay mo na lang sa katulong ko, matugunan ko ang lahat ng iyong mga magagawa. Salamat, Young Master Dixon, nasa sabik si Chin Liwesi. Ang Dixon clan ay masasabing isang malakas na puwersa sa Yan Capital, nagagawa nilang pakilyusan ang mga mali ni Dixon at hindi magiging mahirap para sa kanila na magbayad ng isang Alex Dixon lamang. Tumingin si Dixon Huaiyan sa kanilang dalawa na nanginginig sa kanilang mga buntot at humihingi ng awa, ngumiti siya ng masama sa kanyang puso at binigyan ng tingin ang kanyang katulong. Agad namang pumunta ang katulong at malamig na binalaan sila. May isang bagay, anuman ang sitwasyon, hindi mo dapat ibunyag ang pagkakakilanlan ni Young Master An, kung hindi, hanggat isang salita ang kumalat, tuluyan kitang mawala sa mundong ito. Agad na tumahimik ang dalawa na parang mga sekodes sa taglamig at paulit-ulit na tuma-NGO. Young Master An, huwag kang mag-alala, kahit mamatay kami, hindi ka namin sasabihin. Ito ay hindi isang walang laman na pangako, ngunit ang dalawang pinsan ng Chin family ay hindi manggahas. Saan sila kukuha ng lakas ng loob na makipaglaban kay Dixon Huaiyan? Kung gusto ni Dixon Huaiyan na mamatay sila, hindi sila makakatakas mula sa Yan Capital. Bahagyang ngumiti si Dixon Huaiyan, kung maayos ang gawain, ikaw ang susunod na patriarch ng Chin clan. Ibinaba ni Chin Yihai ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katulad na pananabik. Ang dahilan kung bakit siya nag-effort ay dahil gusto niyang bawiin ang kaluwalhatian ng kanilang linya. Malinaw na siya ang dapat na susunod na pinuno ng pamilya, bakit siya mahuhulog sa mga kamay ng pamilya ng sangay ni Chin Yuwei. Pagkalabas ng opisina, hindi napigilan ni Chin Liwesi na hilahin si Chin Yihai. Pinsan, ngayong inaalalayan tayo ni Young Master Dixon, halika na at hilahin natin si Alex Dixon palabas, balatan mo siya at putulin ang mga buto niya. Siya at si Chin Yihai ay kabilang sa parehong linya ng dugo, ngunit ang kanilang seniority ay mas mababa kaysa kay Chin Yihai. Ano ba ang pinapanik mo, ni Chin Yihai sa isang malalim na boses, dahil mayroon tayong tulong ngayon kay Young Master Dixon, sandali na lamang bago mamatay si Alex Dixon ang walang kamatayang kamatayan, gayunpaman, bago tayo kumilos, kailangan muna nating kumpletuhin ang ating plano, para maiwasan pa ang gulo. Siya ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Alex Dixon noon, at alam niya na ang batang ito ay may napakalalim na background, kaya hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Sige na, bagamat sinabi ni Chin Liwesi na oo, isang bakas ng kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Masyado lang mahiyain ang pinsan niya, kung hindi, matagal na sana niyang kinuha si Chin Yuwei at naging susunod na kahalili ng pamilyang Chin. Kinaumagahan, ipinadala ni Alex Dixon si Jane Lewis sa ospital para sa isang check-up. Hobby, ilang taon na lang iisipin ang bata. Pagdating ng panahon, ano ang ipapangalan mo sa bata? Nahihiyang sabi ni Jane Lewis. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ang bata ay isinama sa ilang taon, pagdating ng panahon anong klaseng pangalan ang ibibigay mo sa bata, wala pa bang kalahating taon, maaga pa naman. Ang kalahating taon ay hindi mahaba o maikli, napagpasyahan na niya na ibalik si Jane Lewis sa Dixon clan sa loob ng kalahating taon. Gusto niyang opisyal na maitala ang kanyang anak sa family tree ng mga Dixon. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon, si Jiang Shuela iyon. Alex, libre ka ba ngayon? May malalaking kliyente sa kumpanya na gustong pumirma ng kontrata para sa Red Fescue Wine, kailangan kong pirmahan mo ito. Mabilis na sinabi ni Jane Lewis, Hobby, mauna ka na. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at sinabi kay Ding Ching na nakatayo sa likuran ng kanyang asawa, pupunta ako sa kumpanya, ang kaligtasan ng aking asawa ay nasa iyong mga kamay. Boss Dixon, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti si Mrs. Dixon, walang ekspresyong sabi ni Ding Ren. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabihan si Jane Lewis na hintayin siya sa ospital bago umalis. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng pinto. Sa kakayahan ni Ding Ching, kakaunti lamang sa buong Yan Capital ang makakatalo sa kanya. Higit pa rito, sa labas ng ospital, mayroon ding mga miyembro ng espesyal na puwersa na inayos ni Hanyo na lihim na nagpoprotekta sa kanya.
Ito ay ganap na ligtas. Lumingon si Jane Lewis at nakita ang mukha ni Ding Ching, hindi niya maiwasang makaramdam ng bakas ng guilt sa kanyang puso. Sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ding Yu, noon pa man ay marami na siyang utang sa kanya. Kung hindi dahil sa pagligtas sa kanya ni Ding Yu, hindi siya mahuhulog sa ganoong kalagayan. Ding Ching, kung mahahanap mo ba ang iyong nakitang kapatid na babae, mayroon ka bang plano para sa mangyayari? Lumingon si Ding Ching at malamig na sinabi, pag-usapan natin ito pagkatapos mailigtas ang kapatid ko. Nag-isip sandali si Jane Lewis at sinabing, kung wala kang lugar na gusto mong puntahan, maaari kang manatili sa villa kasama ang iyong kapatid na babae. Anyway, wala kaming kamag-anak ni Alex sa Yan Capital, pagkatapos ng pagiging sa mahabang panahon, para kaming pamilya. Napatingin si Ding Ching kay Jane Lewis nang may pagtataka. Pamilya, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, mula nang masira ang pamilya Ding sa Green Sky Territory, siya at ang kanyang kapatid na babae ay gumagala sa labas. Pumasok silang dalawa sa grupong Diablo at buong pusong gustong maghayganti para sa kanilang mga magulang, hindi nila naisip ang pakiramdam ng tahanan. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Alex Dixon na pangasiwaan ang kaligtasan ni Jane Lewis, nanatili siya sa villa at lumabas ng kwarto. Hindi niya akalain na itrato siya ni Jane Lewis bilang miyembro ng pamilya. Ibinaba ni Ding Ching ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkaantig, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nang tumingala siya, bumalik siya sa walang ekspresyon niyang mukha. Gabi na po, Madam Dixon, magpa-check up muna tayo. Tuma-NGO si Jane Lewis at bumuntong hininga sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang naranasan ni Ding Ching, siya ay malinaw na isang batang babae ngunit ngayon siya ay naging kasing lamig ng isang bato. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jane Lewis mula sa pagsusuri sa kapanganakan, tuwang-tuwa siyang hawak ang ultrasound sheet at hindi na makapaghintay na ipakita ito sa asawa. 6 na buwan na ang anak nila, ito ay ipanganak sa kalahating taon. Jane, isang malakas na sigaw ang biglang tumunog. Nagulat si Jane Lewis at tumingala nang makitang nagmamadaling tumakbo si Helena. Nay, bakit ka napunta sa ospital? Kamusta ang exam? Hinawakan ni Helena ang ultrasound sheet at nang makita ang malusog na kalagayan ng fetus, hindi niya maiwasang madismaya. Ito ay talagang nakamamatay. Sa kalagitnaan ng gabi, lihim siyang nanalangin sa Diyos at kay Buddha. Umaasa na mawala ang masamang binhi sa sinapupunan ng kanyang anak, hindi niya inaasahan na wala itong silbi. Galit na galit si Helena kaya napabulalas siya, anong dakilang immortal Huang, kasinungalingan ang lahat, nagsunog ako ng napakaraming insenso at nagdasal na maalis ko ang batang ito ng mabilis, ngunit wala itong silbi. Natigilan si Jane Lewis, nang makabawi siya sa sobrang galit niya ay namula ang mga mata niya. Nay, nagsusunog ka ng insenso sa bahay. So gusto mong ipalaglag ang anak ko? Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya at tumulo ang mga luha niya. Natarante si Helena at mabilis na sumagot ng walang kabuluhan. Ako, hindi ko ginawa. Mom, don't say anything. Pagbalik ni Alex, hahayaan kong ibalik ka niya kay Jinling. Galit na galit si Jane Lewis na nanginginig ang boses. Hindi naging madali para sa kanila ni Alex ang magkaroon ng anak. Pero ang totoo ay umiinom siya ng kanyang biolohikal na ina sa kanyang likuran. Nang mabalitaan niyang ibabalik niya siya kay Jinling, natarante rin si Helena at hinayla niya si Jane Lewis. Anak, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung ipanganak mo ang batang ito at magdadala ng pasanin, mahihirapan kang magpakasal sa Dixon family sa hinaharap. Hindi ba ako ang asawa ng Dixon family ngayon? Tanong ni Jane Lewis na namumula ang mga mata. Sino siya sa tingin ni Alex Dixon? Isang basurang itinaboy. Nagalit si Helena sa pagbanggit nito. Tingnan mo ang isang young master. Gaano siya kayaman at makapangyarihan, paano may kukumpara sa kanya ang basurang ito? Sa tingin ko ay interesado rin si young master An sa iyo. Dapat kang magmadali at abutin si Xu Shanshan at hulihin ang puso ni young master Isang. Siya ay hindi masaya. Mula nang ipadala ni Zhang Fa ang si Xu Shanshan upang maging sekretarya niya, hindi na lang makakain at nakakatulog ng maayos si Helena. Nakita niya si Zhang Fa ang bilang isang tinak sa kanyang tagiliran. Ang mayamang manugang na kanyang kinagigiliwan ay talagang aagawin ng kanyang pamangkin, ito ay tiyak na hindi magagawa. Pinipigilan ni Jane Lewis ang galit at binuksan ang kamay ni Helena. Nay, huwag mo nang sabihin, hindi ko hihiwalayan si Alex sa buhay na ito.
Disappointed talaga ako sa iyo. Pwede ka nang umalis. Abangan ang susunod na kabanata.